Okay, magandang araw ng Panginoon ulit at tayo po ay nasa panibagong pag-aaral at isang bagay ang tinitingnan natin sa binigay ng Panginoon sa atin bagamat ito ay isang masasabi kong kakatwa kasi yung ginamit po natin na verse ay nasa Leviticus, yet marami pong paliwanag dito na I do believe talaga po na binigay ng Panginoon. So let's all pray. Salamat po Dakilang Ama sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Patuloy ka namin pinupuri, pinaparangalan, sinasamba din na dakila sa lahat ng ginagawa mo sa amin, Panginoon. Naging sa mga bagay na minsan na hindi namin maunawaan. And yet naunawaan mo ang lahat ng bagay maging ang aming damdamin. Kaya po salamat po Ama sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig na patuloy na umaantabay sa amin. We pray for the world today, O God, sa mga nangyayari, Panginoon, ng mga parang brewing of wars sa mga iba-ibang lugar. Mga sakuna na hindi na po pangkaraniwan na nangyayari. Nandiyan po ang mga pagputok ng mga bulkan, mga paglindol, at iba-ibang mga bagay na nangyayari. Alam po namin ang lahat ng ito ay nasulat na at hindi na kami dapat nasisiyakot na papanik sapagkat ito ay nasulat na. Ang hinihingi mo lamang po sa amin ay magkaroon kami ng tunay na pananampalataya sa iyo. Sapagkat tayo sa iyong mismong mga salita, Panginoon Jesucristo, sinabi mo na, pagbalik kaya ng anak ng tao, may madatnan kaya siyang tunay na mananampalataya. Kaya po, Amang Diyos, bagamat yun ay isang katanungan na nanggaling sa iyo mismo, subalit alam mo rin ang kasagutan at alam ng Ama ang kasagutan sa lahat ng ito. So, salamat po, Ama, sa iyong pag-iingat sa amin, maging sa gitna ng mga bagay-bagay na ito na nangyayari sa aming kapaligiran. Even within the church, Lord, the great deception ay nag-uumpisa na, Panginoon, na mangyari maging sa loob ng mga iglesia. There's so many teachings, Lord, na para bagang totoo, subalit ito ay naglalayo sa aming Panginoon Kristo. Even in worship, even ang songs, O Lord God, na nakikita namin na, narinig namin na ito inaawit. Yet, ikaw, Panginoon, ay nalulungkot sapagkat lumalabas lamang ito sa kanilang bibig at ito ay hindi nanggagaling sa iyong puso. Sa kanilang puso. Yan po ang sinabi mo maging sa bansang Israel. They are worshiping me. These people worshiping me and exalting me in their lips, through their lips, and yet ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. So, Ama, patuloy namin tinataas sa iyo ang iglesia. Yes. Kayo pong nakakalam kung ano ang kahinatnan ng iglesia. At alam namin, Panginoon, na yung sinabi, yung ipinangako, na baging ang mga pinili, hinirang ay sisikapin ng kalaban na sila ibagsak at madaya. Subalit, sinabi mo sa mga panalangin, aming Panginoon Kristo, na pinanalangin mo na kami doon sa John 17, 2,000 taon na ang nakakaraan. And even, O God, kami na nandito ngayon na sumasampalataya sa iyo ay pinanalangin mo noon pa man. Kaya po, salamat po, Ama, sa inyong kabutihan na ito. So, tinataas po namin, Panginoon, bawat isa na makakarinig, makakanood nito. Patuloy ang iyong banal na Espiritu, siyang malayang kumilos sa aming kalagitnaan, sa aming pagkikinig, sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga sambahayan, kasama ng mga pamilya. Ikaw ang maitaas, ikaw ang maparangalan sa lahat ng ito. Salamat po, Amang Diyos, sa iyong kabutihan na ito'y pinahintulot mo na mangyari sa amin ang isang bagay na kung minsan hindi namin, Panginoon, maunawaan din, pero alam mo ang tunay na layunin mo. That's why kami po ay nandito ngayon sa live streaming na ito upang maabot pa ang marami pang mga tao at makarinig mula sa iyong mga salita. Nothing from your words, O God. Wala na pong iba. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyong kabutihan. Patnubayan mo bawat isa through the Holy Spirit in your kingdom, in your honor, in your name, for thy glory.
In Jesus' name. Amen. So, buksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Levitico. Isa sa mga Pentateuch na tinatawag The Five Books of Moses. So, ito po ang ano ba yan? Kasunod ng Exodus tapos Numbers. No? Tama ba ako? Exodus, Leviticus. Yeah. Exodus, Leviticus, tapos Numbers, Deuteronomy. And then, ano ba yun? Panglima? Judges. Lima na yan. Okay. Genesis. Yan po ang tinatawag na Pentateuch, the Five Book of Moses. So, ang ating pong babasahin, yung pong ikalawa na aklat na sinulat ni Moses. Ito ay nasa Leviticus 23. Pangatlo? 3 books. Okay. So, tayo po'y nagpapasalamat sapagkat ang ating pong pag-aaralan, katulad na po na nasabi sa inyo ay kinuha ang ating pinaka-main text doon sa Leviticus 23 hanggang 24 vignette. Tayo po ay pansamantala matatapos pa rin sa bagong tipan. Ganon. Ano po? Sapagkat lahat po ng nasulat sa banal na kasulatan from Genesis, ito po ang lahat ay nagtatapos sa Revelation. Tandaan po natin lahat yan. Ano po? The beginning ay ang Genesis and the end is Revelation. Kaya po tamang-tama po talaga ang pagkakasunod-sunod ng mga ito. So babasahin na po natin ang ating pinaka-main text. Sabi ng Panginoon sa talatang 23 ng Levitico 23, sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita na ang unang araw ng ikapitong buwan ay araw ng pamamahinga. Araw ng inyong pagtitipon, iuhudyat ito sa pamamagitan ng mga trompeta. Ano po? Ihuhudyat ito sa pamamagitan ng trompeta. Siguro tuloy na po natin yung verse 25 na yun. No? Sa araw na yon, huwag kayong magtatrabaho, kayo magdadala kay Yahweh ng handog na pagkain doon. So alam natin na this is a feast. Ano po? At meron naman pong kautusan ng Panginoon doon sa panahon na yon. It is a great feast na siyang tawag dito, the most holy, most holy, one of the high feasts in Israel na iniutos ng ating Panginoon Diyos mismo sa kanila. So, today is September, September 7. September 7. So, ilang araw na lang po bago dumating yung 22. Bali, ilan yun? 5 days? So, 7. 7. Bali, 17 days ata. Ano ba yun? 15 days. 15 days, yeah. So, 15 days ang pagsisimula po ng tinatawag nila na Rosh Hashanah. Hashanah, A-S, H-A-S-H-A-N-A-S. Rosh Hashanah. Okay. So, ang iniutos pong ito na pagseselebrahan ng mga Israelita noong unang panahon na yon ay ang New Year po ng bansang Israel. Napakalayo po ng ating kaalaman patungkol sa tunay na New Year. Sa atin na mga Kristiyano, even today, the Roman Catholic Church and the Protestants at baba ay talagang nagseselebra po sila ng New Year ng January 1st. At yun po ay ayon sa tinatawag nilang the Gregorian calendar. Sa mga Chinese naman po, ang kanilang New Year ay February. At hindi ko na po alam kung bakit ito February.
At ang mahalaga dito, alam natin na merong pagtatalaga ng isang paghahanda. Pagpasok po na ito'y sa ikapitong buwan, sipin po ninyo, why 7? The 7th month. Hindi po first month, katulad ng ating kaalaman na January, but dito ay nasa ikapitong buwan. So malaki po ang kinalaman nito sa pagdating po ng ating Panginoong Jesucristo. So sasabihin ko na po sa inyo, wala po tayong inuhula, wala po tayong sinasabi kung kailan ng buwan, taon, araw, oras ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. So mamaya po, babasahin po natin yan mamaya. Wala pong nakakaalam yan. So, Rosh Hashanah, ang kahulugan po nito ay a day of awe. Yung AWE. Ito po ay ang tawag dito, a feeling of reverential respect mixed with wonder. Yung namamangha ka, ganon. Isang kahanga-hanga. Pag nakita mo yung, wow, parang ganun sa atin sa panahon ngayon, It's a day of awe, a feeling of reverential respect mixed with wonder. At ang ikalawa po na kahulugan po ng Rosh Hashanah ay yung pong tinatawag nilang Feast of the Trumpets. Kapistahan ng mga trompeta. Hindi po yung katulad ng trompeta na alam natin na yari po sa yellow brass. Ito po ay isang shofar na sungay po ng isang lalaking kambing. Ram. Ito po ay lalaking kambing. A male na goat. Ito po ay sungay. So po ay talaga, pag narinig mo yan, parang ang tawag sa Tagalog na iba nito ay tambuli. Ganoon. Ang ating mga tambuli naman ay galing sa sungay ng kalabaw. So, the Feast of the Trumpets. Malaki po ang kaugnayan nito. Ng mga binabanggit natin na ang ibang pakahulugan ng Rosh Hashanah, a day of awe, and the Feast of the Trumpets. Marami pa pong mga pakahulugan nito. Sasabihin ko po sa inyo isa-isa upang makita natin. Doon po sa caption ng ating binabasang Leviticus na ito na 23:23 ay meron po nakalagay na caption doon na Pista ng Bagong Taon. Yung po nakasulat. Pista ng Bagong Taon. Ito rin po ay nakasulat sa bilang Numbers 29:1-6. Dalawa yung pinaglagyan ng kasulatan ng dalawang ito, ng kapistahan na ito. Mahalaga po ito. Hindi po natin ito masyadong napapansin basta ang alam natin, Rosh Hashanah. So, ang celebration po ng Rosh Hashanah, yung Rosh Hashanah sa Israel, itong taon na ito, bagamat uunahan ko na po yung aking salita dito na bagamat ang isa sa mga kahulugan po o pakahulugan ng Rosh Hashanah ay the day that is unknown. Pero ngayon po, nagtataka ako bakit nila nalalagyan na ng mark yung kanilang mga kapistahan. Even 2025 ay inilagay na po kung kailan yun magpapasimula. September 22. Kaya po nasabi ko kanina, tinatanong ko kanina kung ilang araw na lang, 15 days. At ito po ay magtatapos ng gabi ng 24. But the celebration is yan, tuloy-tuloy hanggang pong sa makaabot na po sa the Day of Atonement. Yung pong paghahandog patungkol sa kasalanan. So kung titignan po ninyo, ako kinikalabutan ako dito, kung titignan po ninyo ang mga kapistahan ng mga bansang Israel, ito po ay napakahalaga sa ating buhay Kristiyano ngayon na hindi po natin masyadong napapansin noon. Tingnan po ninyo ang kanilang pagkakasunod-sunod. Pista ng Bagong Taon, tingnan po ninyo.
That is September. Tapos po, susunod na kapistahan ay ang pagbabayad sala, the Day of Atonement. Ano po? Tapos susunod na noon, pista ng mga tolda. Pista ng mga kubol, Festival of Shelters. Yung pong kanina, the Day of Atonement. Tapos pista ng mga tolda, the Festival of the Shelters. Ano po? Yan po ay sunod-sunod. Ano po? Yung mga sunod-sunod na mga ito. But still, tandaan po natin, ako kinikilabutan po ako ito habang inihahayag sa atin ng Panginoon ngayon. Isipin niyo, the first day, the first piece na inagagawa ng Panginoon ay ang bagong taon. Iuna ko pa rin po ang aking salita dito sapagkat ito po ay nasa bandang huli. Ano? Rosh Hashanah. Shana means, ano po, yung Shana. Ang spelling po nito ng Shana ay, parang nasa-search po ninyo sa internet para malaman po ninyo, hindi po tayo nagkakamali ng mga sinasabi natin ngayon. Shana, S-H-A-N-A-S, means to change. Wow. Kung makikita po ninyo dito, sa pagdating ng ating Panginoon, babaguhin po niya ang lahat ng bagay. Ano po? So, napakahalaga po ng Rosh Hashanah na ito. Sa atin, ngayon, pagka New Year at saka sa Chinese New Year, ang ginagamit po nilang pag-celebrate ay paputok. Wala pong kinalaman ang mga paputok sa bagong taon na ito na ginagawa ng mga Israelita. At ito po ay masasaksihan natin on September 22 sa opening po ng Rosh Hashanah. Makikita po ninyo, i-search ninyo sa internet on that day or the following day kung paano po ang celebration nila. Ano? It's pamamagitan po ng mga trompeta. Hindi po paputok. Kaya po, ang isa sa tawag ng Rosh Hashanah ay the Feast of the Trumpets. The Feast of the Trumpets. At susunod nun, kung makikita ninyo, pagbabayad sala, the Day of Atonement. Alam po natin na ito'y ginawa na ng ating Panginoon sa Kristo noong pa man, 2,000 years ago. Na siya na po ang namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. We are bought by His blood. But on the second coming of our Lord Jesus Christ, with the sound of the trumpet, tayo po ay kukunin niya para sa Kanya. Sapagkat bayad na po ang ating kaligtasan noon pa man. All we have to do now is to submit. To submit and to live in Christ. Yan na lang po ang kailangan natin gawin. Kaya nga po yung pagbabayad sala na yun, bakit kasunod ng Feast of the Trumpet? Sapagkat hindi po maaaring magkamali ang Panginoon. Pagkatapos ng bagong taon na yan, yung bagong paniyot pasimula, katulad na sinabi ko sa inyo, the Shana, to change, the Day of all, the Feast of the Trumpets, magkakaugnay po yan. Tapos po susunod yung the Feast of the Shelter, the Festival of the Shelters. Bakit po? Sapagkat inaalala nila ang kanilang naging kalagayan pagkatapos na sila'y ilabas mula sa Ehipto. At doon sa disyerto, sila'y nanirahan sa mga tolda. Tolda. A shelter. Na nakasanayan nila sa Egypt na sila ay nakatira sa mga bahay na ginawa nila mula sa mga bricks na galing sa putik o whatever na kanilang tirahan doon. Naging komportable na sila doon kung talagang tutuusin. But hindi ganun ang plano ng Diyos sa kanila. Hindi kayo pwede manatili sa Ehipto na habang panahon kayong bihag at mga alipin ng ibang bansa. Kaya nga po, sinabi ng Panginoon kay Jeremiah,
I have a plan for you. To prosper you. To give you peace. To give your own land. Kasalukuyan po silang nagdurusa sa Ehipto noon. They are under slavery. Kaya po kung minsan ginagamit natin ito, lalo na pag may birthday, susulat pa nila yan, I have a plan for you is to prosper you and so and so and so. Hindi po nila alam, that's promises for Israel. Nung nandun pa po sila sa Egypt, nabihag ng mga, sa Babylon, that Egypt ako ng Egypt. Sorry po. Sa Babylon, nung una, tapos nang karating po sila sa Ehipto ulit dahil sa kanilang kasalanan. Isa pong bagay ang nagkakaugnay-ugnay ito. Why Joseph, the dreamer, ay pinaladala doon sa Ehipto nung panahon. After na po ng lahat ng yan. After na po ng lahat ng yan. Medyo na, masyado po ako excited kasi kaya kung minsan nagkakamali po ako. So, dahan-dahan na lang po ako. It is not, aksidente na pinadala ng Panginoon si Joseph sa Ehipto. At sila'y nanirahan doon ng napakatagal na panahon. Parang naging komportable na sila doon. But the plan of God is not to remain in that Egypt. Egypt represents the world. Materialism. Tandaan po ninyo, kaya ayaw ng Panginoon na tayo manatili sa sanlibutan. Sa materialismong sanlibutan. Meron siyang layunin para sa atin, katulad ng pangako ng Panginoon kay Jeremiah. Meron tayong hinihintay na isang bagong bayan. Isang bagong lupa, isang bagong langit na pinag-aharian ng katarungan. Yun po ang inihanda ng Panginoon sa atin. Not this na pangkasulukuyan na sanlibutan. Because ang sanlibutan na ito ay masyado ng makasalanan at magulo. Nakikita natin sa lahat na lugar, maging sa ating bansa. Kaya pagbabayad sala, binayaran na po sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. Then the feast of the shelters. Sapagkat tinalis na po ang bansang Israel sa Ehipto sa pamangunguna po ni Moses. Po, sa pangunguna ni Moses, tinalis na po sila sa Ehipto. At sila nanahan sa mga tolda. Because Egypt is the world materialism. And it is a comfort zone para sa kanila. The same way with us now. Tayo po ay bibigyan ng bagong tahanan ng Panginoon. Hindi po literal na bahay. Ito po. Ang katawang ito ay babaguhin niya. Upang lumipat na po tayo sa isang mas higit na maluwalhating katawan. Kaya nga po, tingnan po ninyo ang pagkakasunod-sunod niyan. The Feast of Rosh Hashanah. Feast of the Lord, Takitapila. Ano po? Rosh Hashanah. Yung po mga na ito, yung Passover, yon. Yung una yung Passover, yung binigay po sa akin ng mahal na asawa, ito po yung naka-record sa kanya. Yung po masipag na tagalista na sa Bible. Yung unang-una pa, Feast of the Passover, yung pong Pasko, kung kailan po talaga na pumasok na po ang ating Panginoon Kristo doon sa Jerusalem. But it is a feast na kinaalala po nila yung paglampas po ng kamatayan na sinabi ng Panginoon Diyos kay Moses sa lahat ng mga panganay. Kaya pinalagyan po ng dugo ng lamb yung bawat amba ng mga Israelita. Kaya po, Passover, nilampasan ng Panginoon. Yung angel of death ay lumampas po sa kanila na mayroong dugo. So we are all under blood today. We are all under blood.
Kasi po, ayun nga po, palagi ko sinasabi, akala natin yung kaligtasan na binibigay ng Panginoon sa atin. Tulad ngayon, no? Ligtas na ba tayo? Ligtas kaya? Dami natin tinatanong sa ligtas ka na ba? Hindi natin alam kung saan tayo maliligtas eh. Pero yun po yung nakasulat doon sa Romans chapter 5, verse 9. Talagang minimorize ko po yung verse na yan. Lalo na tayong ligtas sa pamamagitan ng dugo ng ating Kristo. Saan tayo maliligtas? Sa poot ng Diyos na darating sa makasalanang sanlibutan ito. Kaya wag na po kayong maging masyadong komportable sa sanlibutan ito. Na kayo'y nagnanasa ng mga masigit pa sa mga bagay na kailangan natin. Sinusulog natin ang ating mga kilay sa trabaho, sa business. Na para baging hindi darating ang Panginoon. But on the day na darating ang ating Panginoon, isa po sa mga kahulugan po ng Rosh Hashanah ay the day of judgment. The day of judgment. So makikita po natin yan. Ang pagdating ng ating Panginoon Kristo ay kaligtasan para sa atin. Sapagkat tayo ililipat na sa isang bagong katawan na ibibigay niya sa atin. Kaya po nagkaroon ng Feast of the Shelters. But all in this, the Passover, sinabi ko na siya, the unleavened bread, tinapay na walang lebaradura o pampaalsa. Jesus is the living bread, no? Na walang pampaalsa. He is pure. He is pure. Kasi po yung mga bread na ginagawa nila noong una, nilalagyan din po nila ng yeast. Pero sa panahon po ng unleavened bread na kapistahan na ito, wala pong maglalagay ng pampaalsa. And that's represent our Lord Jesus Christ. Pangatlo, first fruit. Feast of the first fruit. Sino ang unang bunga ng resurrection? Ang ating Panginoong Kristo pa rin. Feast of the Pentecost, pista ng mga linggo. And these tribes na sinasabi, but the Feast of the Pentecost ay yung pagbuhos po ng Panginoon. Even the Israelites ay dumanas po ng bautismo na ito na hindi nila nalalaman na sila po'y dumaan sa dagat ng Red Sea at nahati at sila'y dumaan doon upang maligtas sa mga kawal ng Egypt. And that day, sila po ay sa bagong tipan silang lahat ay tumanggap ng Banal na Espiritu. That's why they celebrate the Feast of the Pentecost. Pista ng mga linggo. The Feast of the Trumpets, ito na po yung ating inihintay. The Feast of the Trumpets, yun po ang Rosh Hashanah. Mamaya po makikita natin. Bakit natin inihintay yung Rosh Hashanah na yan? Not this December, o in September, 2025. Wala pong nakakaalam diyan kung kailan darating ang Panginoon. The Day of Atonement, sinabi ko na, the Feast of the Tabernacle. So, pito po lahat yung mga yan. So, anong kinalaman ngayon ng mga yan sa ating buhay Kristiyano? 100% po may kinalaman yan sa ating kaligtasan, sa ating buhay, sa ating Panginoon Kristo. And the Rosh Hashanah is announcing God's kingship. Ina-announce po the trumpets sounding an alarm. Di ba kapag papasok na po yung hari sa bulwagan, isisigaw yan, tapos tutunog po yung mga trumpet. Pap, 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 pap. Ibig sabihin po, pasok na po yung hari. Even this ay isang pagpapasimula ng pag-acknowledge, announcing God's kingship. Naparami palang kahulugan ng Rosh Hashanah, hindi lang yung New Year na sinasabi ng mga Israelita. Napakarami pala. Hindi ko na nga po naisulat lahat yan. Ang isa sa mga sinisimbolo po ng Rosh Hashanah ay ito. Symbolizing a wake-up call for Jew. And maybe even us, na mga Kristiyano. Yung panahon na yan,
symbolizing a wake-up call for Jew. And isama na po natin sa kasalukuyan yung mga Kristiyano. To mend their way and prepare for future redemption. Ako po, tingnan nyo kung hindi kayo kinikilabutan dyan. Ewan ko lang po, pero ako kinikilabutan ako eh. To mend their way and prepare for future redemption and the return of the Messiah or Christ. Even noon pa po, ipinapahiwatig na ng Diyos Ama, even in this kapistahan na hindi po nila napapansin. Marahil, ewan ko kung napansin po nila. But today, they are waiting for another Messiah. They don't want to accept Jesus Christ as the real Christ. The Messiah, the Anointed One. Naghihintay pa sila ng isang bagong Mesiyas. Subalit ang ibibigay sa kanila ng Panginoon ay isang Antikristo. Taliwas sa lahat ng utos at turo ng ating Panginoon. Tingnan po ninyo ang lahat ng utos ng ating Panginoon sa Biblia. Sa apat na gospel, makikita natin ang lahat ng kautusan ng ating Panginoon Kristo. Submission, obedience, holiness, righteousness, humility. Lahat po na iniutos ng Panginoon ay kabaligtaran ng lahat ng gagawin ng Antikristo. Isusubo niya ang mga tao sa alayawan, sa kamunduhan. Even in sex. Isusubo niya ang mga tao. Na para bagang tama yung ginagawa nila. It's a feast day para sa kanila. But in the end, it is a distraction. So sabi ko, isipin po ninyo, Rosh Hashanah, a wake-up call for Jew. Sa ngayon ay mga Kristiyano, to mend their way, na ayusin ang kanilang mga buhay. Ayusin ang kanilang pamamaraan sa buhay. And prepare for future redemption, na magsipaghanda sa isang nalalapit na paliligtas at ang pagbabalik ng Mesiyas. That is the meaning of, one of the meaning of Rosh Hashanah. Ang Rosh Hashanah ay tinatawag din the day that is unknown. Tataka nga lang po ako ba't na-advance nila ng September 22, ang opening nitong Rosh Hashanah nito. But the truth is, sa panahon na tinahanapan nila kung kailan sasabihin ng Panginoon kung anong araw talaga sa September ang Rosh Hashanah. Because one of the meaning of Rosh Hashanah is the day that is unknown. Walang nakakaalam kung kailan ito gaganapin sa buwan ng September. Yung araw po ang tinutukoy doon. Ano po? Ito yung makikita po natin doon sa Mateo. Tingnan po natin yung sinasabi ko kanina. Tingnan po natin sa Matthew 24, verse 36-39. Tingnan po ninyo. Medyo nauna ata ako dun sa isa. Ano lang po medyo nalilito ako dito sa sinulat ko. Ba't siya nawala siya dito? Ang nakasulat po dito kasi ay yung maging yung anak, hindi po alam kung kailan ito mangyayari. Start ka sa 36. 36 ba yun? Love? Okay, mali pala yung aking tinitignan. Wow, magkamali yung aking mark. Ito po siya, nakamark, pero mali po yung tinitignan ko. Okay, ito po yung nasusulat, Walang taong nakakaalam ng araw at oras na yaon. Yung po nakasulat sa caption. Matthew 24 verse 36. Tama naman po pala yung nakasulat sa akin. Pero mali po yung tinitingnan kong chapter. Ngunit walang nakakaalam sa araw at oras ng pagsapit nyo. Yung pong pagdating ng ating Panginoon Kristo.
Walang naaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Capital A. Sino po yung capital A na anak? Ang ating Pasko Kristo. Ang ama lamang ang nakakaalam nito. Kaya nagtataka po ako ngayon sa internet, ang dami po ninyong mababasa, sila po yung nagpaprophesy na darating na raw po ang ating Pasko Kristo this September. Kasi nga po yung Rosh Hashanah ay isa sa mga bagay na even sa akin, iniisip-isip ko na, hindi kaya darating ang ating Panginoon Kristo sa panahon ng Rosh Hashanah? But the year and the date, wala pong nakakaalam. Pero lahat ng mga tanda, mga senyales ay sinabi na ng Panginoong Kristo. Pero yung exact year, month, and days, ay wala pong nakakaalam. Kahit po yung mga anghel sa langit o ang anak man, even our Lord Jesus Christ, hindi niya alam kung kailan siya talaga. Eksaktong pabalik dito. Ang ama lamang ang nakakaalam. Tapos itong mga, ewan ko kung ano po yung tawag sa mga yan, nagpa-prophesy. Ito yung exact date na ganito, ganyan. Ito yung darating na si prepare for what, ganun. Wow, sabi ko, isang Bible lang naman ang ginagamit natin. Ano po? Maliban na gumamit kayo ng ibang klaseng Biblia. Dahil mayroon pong ibang klaseng Biblia. Sabihin ko sa inyo, ayaw ko lang banggitin ngayon. Kapag tayo kung lalabas na ninira tayo. There is another kind of Bible. Bawat religion na sa kasalukuyan ay meron silang kanya-kanyang mga Bible. Sinasabi nilang sila Kristiyano, believe in God. But iba yun po yung mga nasusulat doon. Meron po silang pinagtatatanggal at meron silang itinadagdag. Yun po yung warning ng ating Panginoon. Sinabi ni John, huwag kayong magdadagdag, huwag kayong magbabawas. Pagbabawas, mababawasan ang inyong karangalan. Pagdagdag, madadagdagan ng inyong kaparusahan. Yun ang warning po ni St. John doon sa pagwawakas ng Revelation. So, walang nakakaalam ng pagdating ng ating Pasko Kristo. Ang ama lamang ang nakaalam. Pero meron naglagay siya ng mga hint, mga sign. Tignan po ninyo. Ang pagdating ng anak ng tao, pag sinabi pong anak ng tao, capital A, tapos capital T, yun po ang ating Pasko Kristo. Ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noah. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisinom, nag-aasawa. Hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Kasi po yung nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa, yun po yung kaabalahan sa laman. Kaabalahan sa laman. Doon na focus ang tao. Lalo na ngayong kasalukuyan. Hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, dumating ang bahanang di nila namamalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Gayon din ang mangyayari sa panahon ng anak ng tao. O sa pagdating ng anak ng tao. Nakikita natin ang panahon. Sabi nga po nila, today, ang panahon ngayon ay mas worse pa po sa panahon ni Noah. At mas worse pa po sa panahon ng Sodom and Gomorrah. Ang nangyayari ngayon. Sapat ngayon, lantaran na ang kasalanan. Lantaran na ang nakawan, ang corruption, ang immoralidad. Lantaran na. Di na nahihiya ang mga tao. Ang sabi ng Panginoon, sa verse 42, the same chapter, 24, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paparirito ang inyong Panginoon.
Tandaan ninyo, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya ay magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ng kanyang bahay. Ulit ko, this is the role of the father and the mother to protect his children. To protect his children from the world. Kaya sabi dito, kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inasahan. Sa oras na di ninyo inasahan. It means, palagi tayo nakaredy. Anytime natutulog ang trumpeta. Okay. At meron pa rin po akong gustong i-share sa inyo. Nagtataka rin po ako. Sinasabi nila, darating na raw po ang ating Panginoon Kristo. So, ganito, date, what, ganyan po, no po, blah, blah, blah. Sabi po ng ibang mga pastors, ano po. But, hindi ba nila nababasa ang nakasulat sa Biblia? Na hindi darating ang ating Panginoong Hesukristo hanggat hindi lumilitaw ang Antikristo. The same Bible ang ginagamit ng mga iba-ibang iglesia, but hindi magkaatugma-tugma. Kaya marahil siguro yung isang dating singer ng Hillsong ay nagtumalikod na sa pananampalataya dahil ang isa sa kanyang katwiran, excuse me, ang gulo ng Kristiyano. Ang Biblia, hindi mo maintindihan, nagkakasalungat yung mga Kristiyano, nagkakalaban-laban. Sabi ko wow, ganun lang ba yung problema ng taong ito? Dahil nakikita niya ang Biblia ay magulo, sabi niya, ng mga pastor hindi magkasundo sa isang mga doktrina at mga aral, tapos mga Kristiyano nagkakalaban-laban. Meron po isang babaeng ganyan na lumapit sa kanyang pastor. Bear with me, kahit magtagal po tayo. Once a week lang naman po tayo. Ako nakikinig po ako ng ibang pastors. Kahit na magiit na 1 oras, 2 oras ang talagang nagtsatsaga ako na makinig sa mga matatandang pastor nito. Ang sabi ng babae, Pastor, alis na po ako sa church. Bakit? Sabihin mo sa akin anong dahilan at magpaliwanagan tayo. Kasi po ganito. Ang gulo ng mga tao dito, tapos yung mga sisiraan, ganyan po tao. Ang dami po niya, puro negative lahat. Okay, bago ko umalis, sabi niya, while we are in this service, meron akong pagagawa sa iyo. Ano po yun? Kumuha ang pastor ng isang baso na punong-puno ng tubig, halos magumapaw na sa taas ng labi ng baso. At ito'y kanyang pinahawakan. Ang sabi niya, hawakan mo itong baso na ito at tumikot ka sa buong aisles nitong church na ito, buong bawat sulok ng church na ito. So tinginan po ang mga tao, siyempre, din sila na tataka. Ang sabi ng pastor, basta natignan mong mabuti yung baso, maglakad ka sa paligid, huwag mo nga hayaan na mayroong mag-spill na tubig mula sa baso. Pagka na walang nag-spill na tubig diyan, sabi niya, let go na kita. Pwede ka nang umalis sa iglesia ito. So ginawa po niya ganyan. Nawakan po niya yung baso, talagang ingat siya, tapos naglakad po siya. So nakikita naman po niya yung dinadaanan niya, pero nakakonsentrate po siya sa tubig doon sa baso. Hanggang sa makaikot po siya sa buong paligid po ng church. Bumalik siya sa aisles, tapos binigay po uli yung baso. Meron bang, sabi niya, na nag-spill na tubig? Sabi niya, wala po. Why? Kasi po, sabi niya, binabantayan kong mabuti yung tubig at naingat po ako habang hawak po yung tubig. Nung umikot ka sa buong gusali nito, sabi niya,
Napansin mo ba yung mga tao sa buong paligid mo? No, Pastor. Bakit? Nakapokus po ako sa baso ng tubig. The same way. I-focus mo ang buhay mo sa Panginoon sa Kristo. At hindi mo mapapansin ang kapaligiran mo. Amen. Focus yourself to Christ. Pero tandaan po natin, ang sinabi ng Panginoon, let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Just looking unto Jesus, and yet, kailangan tayong magliwanag upang walang mga tisod sa loob ng iglesia. So, babasahin ko po sa inyo yung sinasabi ko niya. The same Bible, one Bible, the same book ang binabasa natin, and yet, hindi natin makita kung kailan talaga darating ang ating Panginoon Kristo. One of the signs. Ano po? 2 Thessalonians 2, 1-12. Magtiyaga lang po tayo magbabasa nito. Ano po? Tuloy-tuloy. Para makita po natin, hindi na po tayo mailigaw ng nilaman kung ano-ano mga pinagsasabi nila. Kesyo, hindi tayo ganyan, ganito, papasok ganito, hindi tayo magdadanas ng ganito. Please, ang sabi nga po ng isang pastor, root yourself in the Bible, in the Word of God. Itanim ninyo ng malalim na malalim ang inyong mga pananampalataya at sarili sa salita ng Panginoon upang hindi kayo madaya ni inuman. Kapag ka po naka-root, yung nakatalim talaga yung ating buhay Kristiyano sa salita ng Panginoon, hindi po tayo madadaya. And some people are being deceived because they are not rooted in the Word of God. Amen. Hindi po tayo nag-judge dito. Dito po tayo judgmental dito. But that is the real problem kung bakit maraming nadadaya. They are in the church. They are within the church. They are preaching. They are serving. They are ministering in the church. And yet, patuloy pa rin silang nadadaya. Why? Sapagkat hindi po talaga rooted ang kanilang mga puso sa salita ng Panginoon. Tingnan po ninyo. 2 Thessalonians chapter 2. Ang nakalagay doon sa caption niya sa una, ang suwail. Ano po? The wicked one. Sabi po sa English. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoon sa Kristo at sa pagtitipon niya sa atin, the first resurrection of the dead and the living. Ang tawag po ng iba dito ay rapture. But kami ang tawag natin dito ay doon sa original, the first resurrection of the dead and the living in Christ. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoon sa Kristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamahik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon, the day of the Lord. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat na galing sa amin, ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica. Sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kanino man. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating. Ulitin ko po. Nasaan yung verse 3? Sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kanino man. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat di nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail. The wicked one, the Antichrist. Mauuna-munang darating ang Antichrist upang dayain ang sanlibutan. Even the elect, sisikapin nilang madaya. Ang suwail ang tinalaga sa walang katapusang kaparusahan. Verse 4, kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao, all religions, at ipinalalagay na banal, even the most sacred na ibang religion. Kakalabanin niya ang lahat ng yan. Itataas niya ang kanyang sarili, papasok sa templo ng Diyos, uupo roon at ipahayag na siya ay Diyos.
Ito po ay sinasabi ko sa inyo na madalas. Why other people, even some Christians, na sinasabi, wala namang itatayong third temple eh. Wala naman nakasulat sa Bible. Eh ano sinasabi nitong ating binasa? Saan papasok itong Antikristo na ito? Anong templo yung sinasabi dito? Ang sabi niya, templo ng Diyos. That is the third temple na itatayo sa Jerusalem. Ayon po sa aking nabalita, nabasa, nahaka-haka ng marami, the one world government will start on 2030. Yan po ang aking nababasa at nababalita. 2030. Malayo-layo pa. No, hindi. Ilang taon na lang yan. Malaki po ang kinalaman ng one world government, the new world order sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoon Kristo. Maybe in this date, doon itatayo yung templo. In 2030, the world peace na sinasabi ni Propeta Daniel na makikipag-covenant ang taong ito sa maraming mga tao. That is the United Nations, walang iba. They will establish a new world order. Maaaring dito magpapasimula ang paggamit doon sa third temple na yun. 2030. Ako, sabi ko, ano lang po ito, personal ko po ito na nararamdaman ko. Personal ko lang, hindi po sinasabing prophecy po ito, no? Huwag po yung pagkakamali. Hindi po ako mahilig maglagay ng mga prophecy na yan unless nagtitiyak po na nasusulat sa Biblia. 2030. Ilang taon po ang ating Panginoon Kristo nang siya magpasimulang mag-ministry, mangaral? Ilang taon? 30 years old. Yung covenant na sinasabi sa New World Order na yan ay 7 years. Ilang taon nangaral ang ating Panginoon Kristo? 3.5. 2030 plus 3.5 years is 2033.5. Ganun ba yun? Hindi ko po sinasabi yun na tama yung gano'n nasa pantahon. No, I'm just curious doon sa bakit 2030 magpapasimula ang New World Order? Ano lang po ako, talagang sabi ko, wow. Sabi ko, are all this coincidence na nangyayari ngayon? Wala po ako sinasabi sa inyong propesya. Baka pag sabihin nyo, oy, sabi ni Pastor, Fred, ganyan, 2030 daw, magpapasilang tapos 3.5 years, tapos, kasi, after that 3.5 years, yun po naman, tribulation naman po ang magyayari. That 3.5 also. And before that tribulation will end, the Lord will come. The Lord will come. Amen. Hindi ba ninyo natatandaan sa verse 5? Sinabi ko na sa inyo noong ako'y kasama ninyo. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. Ito po, kontrobersya pa rin ito. May pumipigil pa. Yun daw paglabas ng Antikristo, ang pumipigil daw ang church. Pag dumating na pag hinalis na raw po ang church dito sa mundo, doon palang lalabas ang suwail. Abay, baliktad po. Basahin po ninyo from verse 1 ng chapter 2. Hindi darating ang ating Panginoong Jesucristo hanggat hindi lumalabas ang taong sumail. At alam niyo kung ano yun, ang suwail lilitaw pagdating ng takdang panahon. Some people sabi nila the church, but I know it, this is not. Maybe the Holy Spirit ay titigil na ang tinatawag nilang the amazing grace. Sabagat papasok na po ang Antikristo. Doon pa lang siguro mangyayari tinatawag nilang ikabod. The presence of the Lord departed. Dahil magpapasimula na po ang tao. Ang mga taong ito sa panlilinlang sa sanlibutan. Sa verse 7, palihim ng kumikilos ngayon ang kapangyarihan nito.
palihim nang kumikilos ngayon ang kapangyarihan ito at mananatiling gayon hanggat dinalis ang mahadlang na maalis. Kung maalis na ang madlang, malalantad ang suwail. Kung magkagayon, pupuksayin siya ng Panginoon Jesus sa pamamagitan ng kanyang hininga at pupugnawin ng nakasisilaw na liwanag na taglay ng kanyang pagdating. Wow! O sino po ang nauna? Yung Antikristo o ang pagdating ng ating Panginoon Kristo? Maliwanag po nakasulat sa Biblia. Pupugnawin, lilitaw ang suwayin taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakalilinglang na tanda at kababalaghan. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak. Mga tao maliligtasan kung kanilang tinanggap at tinibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinabaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Sita. Ako po namamanga talaga ako. No? Hindi pwede magkamali ang salita ng Diyos dito. Hindi natin pwede, hindi, baligtad dyan, ganyan. No! Nakasusulat. Eksakto na susulat. So pagdating ng ating Panginoon Kristo, ito na po yung tinatawag nilang the blowing of the trumpets or shofar, remind His people about His covenant. Yung Rosh Hashanah yan is reminding His people about His covenant. Kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, sa ating Panginoon Kristo, sa Iglesia. So kung bakit narinig ninyo ang Rosh Hashanah, always remind ourselves na tayo po ay pinalalahanan sa pagkikipagkasundo ng ating Panginoon Diyos sa atin. A covenant that is in Christ. Rosh Hashanah marks the new year, the beginning. Sipin po ninyo, nagkakalakip-lakip yan eh. The Rosh Hashanah, the blow of the trumpet, the feast of the trumpet, marks the new year, the beginning. Ang pagpapasimula ng isang bagong mundo at bagong langit na pananahanan ng katwiran at kabutihan. It also honored the creation, the age of Adam and Eve, almost 6,000 years ago. The first relationship and the human connection with God. Ako, naiiyak po ako siya. Ibabalik ng Panginoon yung kung paano yung pasimula ng pagkalalang kay Adam at Eva. Ibabalik niya yung relasyon niya sa tao through Jesus. Rosh Hashanah, also known as Yom Y-O-M, Hadin, H-A-D-I-N. Nang ibig sabihin nito, the day of judgment. The day of judgment. Tayo pong lahat ay haharap sa Panginoon sa Kristo sa panahon na yon. Tayong lahat na hinirang, pinili, haharap sa Kanya upang tanggapin ang lahat ng dapat nating tanggapin na gantimpala sa ating ginawa, sa ating pagsunod sa ating Panginoon sa Kristo. But the great judgment will fall on all sinners of the world. Kaya po ito tinawag din the Rosh Hashanah, known also as Yom Hadin, the day of judgment. A judgment for us Christians na siyang sumunod sa ating Panginoon Kristo, namuhay sa Panginoon, ay tatanggap ng kaluwalhatian, but the world will face the wrath of God. Will face the wrath of God. Tatanggapin nila ang puot at ngit-ngit ng Diyos sa kanila. Revelation 11, tingnan po ito, pahayag, lapit na po tayo magtapos. Ito, tama-tama po yung
ano natin. Babasa na lang po tayo ng isa mamaya. Isa na lang po pagkatapos nito. Pahayag 11, 15, 18. Tingnan po ninyo. 11, 15 to 18. Ito yung po na yung tinitignan natin at hinihintay natin. Yung pagtunog po ng trompeta. Huling trompeta. The last trumpet. At yun po'y para sa mga hinirang ng Diyos. Ang sabi dito, nang hipan ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta, pinakahuli na po kasi ito eh. From 1 to 6. Yung 6 hindi pa po tumutunog. Tandaan po natin. Ito po ay isang nakakakilabot na pangyayari. Huwag na po natin pag-usapan muna ngayon. Itong pag-usapan natin yung the seventh trumpet, yung pong panghuli. Nang hipan ng ikatlong anghel ang kanyang trompeta, may malakas na tinig buhat sa langit na nagwika. Ang paghahari sa sanlibutan, inilipat na sa ating Panginoon at sa kanyang Mesiyas. Maghahari siya magpakailanman. At ang 24 na matatandang nakaupo sa kanilang luklukan sa harapan ng Diyos ay nagpatira pa at sumamba sa kanya. Ang sabi nila, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dito sa kasalukuyan, o Diyos sa kasalukuyan at sa nakaraan, nagpapasalamat kami na ginamit mo ang iyong walang hanggang kapangyarihan at nagpasimula ka ng maghari. Nagngingit-ngit ang mga di kumikilala sa Diyos. Tingnan po ninyo sa verse 18. Nagngingit-ngit ang mga di kumilala sa Diyos. Ngunit dumating na ang panahon ng iyong poot. Dumating na ang iyong poot. Kanino? Sa sanlibutang makasalanan. Ang paghatol sa mga patay, ang pagbibigay ng gantimpala sa mga propetang lingkod mo at sa iyong mga hinirang. Sa lahat ng may takot sa iyo, dakilam at hamak, panahon na upang lipulin mo ang mga nagpahirap sa sanlibutan. Paano? That is the wrath of God na darating. And according to Romans chapter 5 verse 9, we are now under the blood and living the life of Jesus. So hindi na po tayo sa kasali sa tatanggap na po ng Diyos. We are under the blood. We are being saved. Tayo po'y pinatawad na. Sa verse 19, nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kabang ng tipan. Who is the can of the kabang ng tipan? The Ark of the Covenant. That is Jesus. Pagkatapos ay gumuhit ang kidlat, dumagundong ang kulog, narinig ang malalakas na ingay, lumindol at umulan ng yelo. That is the great judgment of the world. Napakabuti ng Panginoon sapagkat sa ngayon tayo po ay kanyang binibigyan ng pababala in advance. Ano po? In advance. So, basahin po natin ulit sa Matthew 24. Bilang panghuli na po ito, no? Matthew 24, 29 to 30. Tingnan po ninyo. Pagkatapos ng kapaghihatian yun, the Great Tribulation, magdidiling ang araw at magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan, sapagkat nandyan po ang lahat ng mga evil spirits. Pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao. Mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa lapaap na dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, yung binasa po natin kanina sa Revelation chapter 11, sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang manghel sa lahat, sa apat na panig ng daigdig. North, east, west, and south po yan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng propeta, susuguin niya ang kanyang manghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Mula sa lahat ng dako. Now, alam na rin ngayon, what is Rosh Hashanah?
The day of awe, isang kahanga-hangang araw, the feast of the trumpet, announcing the kingship of God. The day that is unknown, remind his people